Hello mga ka-travel. Itong inyong lingkod si Mami Travelits. Ngayon ay nag-iinit ngayon ang mga issue about na sa kay Bossing Big Soto sa PBJ at itong si Daryl Yap. Meron lang akong ipaparinig sa inyo, ipapakita sa inyo. Ito ay in-splice ko na yung mga videos para lang magkaroon ng connection. Kasi kumbaga maraming hindi na naniniwala. Bagamat may naniniwala, meron din naman ang hindi naniniwala kung ano yung totoo. Pero dito sa takbo nito, meron akong sariling opinion. Ngayon na sa inyo kung ano magiging opinion ninyo. Kapag ito ay napanood at napakinggan ninyo, pakinggan natin, panoorin natin sabay-sabay kung ano yung ibig kong sabihin at para mabibigyan din natin ng idea ang bawat isa dahil yung iba sa inyo bata pa at hindi pa pinanganak yung time na yon. Ako ay pinanganak ng 1963. So, alam na this. So, nangyari yon yung 80s, mga 80s yan yung ating mga soft drinks beauty. So, controversial ngayon, mapapanood natin to at disclaimer din po sa dun po sa may-ari at Julius Babaw at saka kay Romel Chica. Kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung gumawa lang ng istorya para magkapera. Kaya pakinggan natin para mas maliwanagan tayo. Okay? Saka natin bibigay ang ating sariling opinion. Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung... Ha? Hindi Alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba? Natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po, basta yun ang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingi pera noong time na yun sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na Kung minsan, umuwi kami sa Olonga po, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma, para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olonga po, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay? Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olonga po din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa nanay niya, meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver, saka ni Pepsi. Nakwento ba ni Pepsi kung bakit galit sa kanya na Ray? Ayun, talaga sa kung saan na gusto nyong malaman. Ang talagang naloka tayo sa nilabas na trailer ni Direk Daryl Yap. Eto na, Pepsi Paloma. Ayan, nagpalit pa ng baraha si Mamo kasi patay na po itong pag-uusapan natin. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Taong patay na. Pero, tignan natin. Ano lang natin kung ano ang buhay, niya ano nabubuhay pa siya. Para lang sa lahat ng mga nanonood, marami nagtataka, sino ba si Pepsi Paloma? Bakit na naman bumalik ang ingay ng pangalan niya? Yun, ating alamin. Sige, kailan ito namatay? May 31, 1985. Ano ang buhay niya? Nung ito ay nabubuhay, ang buhay nito ay isang magulo. So, marami itong problema sa kanyang batang edad. Maraming sakit ng kalooban sa babaeng to. So, itong babaeng to, pwede ito kanyang ina. Nangarap din siya ng isang maayos na pamilya, isang magandang trabaho, pero ipinagkait. Dito, sa cards na to, kung nakikita niyo panay ang labas ng babae. So, the Empress siya. So, ibig sabihin, itong babae na to, pangit man yung words, pero possible to ay ito ang parang humahawak sa kanya. Nagmamanager. Oo, nagmamanager. Kaya lang ito ay pinapariwara kasi siya. Hanggang isang araw, dumating ang pagkakataon na may mga nakilala siyang tao na posibleng tumulong. So, lahat ng wants ay naka-reverse. So, ibig sabihin, ito
yung pangyayari sa buhay niya nung siya ay nadiskubre or nabigyan ng trabaho. Break, artista na to. Oo. So, kumita siya ng pera, naging maalwan. Kaya lang behind sa kaperahan na to, maaaring merong may hawak din sa kanya na isang lalaki. Ano yung lalaki niya? Maaaring pwedeng manager, pwedeng talent manager niya, pwedeng siya yung isa sa naka-discovery din sa kanya. So, natupad ang nais. Yun lang, kahit nandun na siya, parang hindi siya masaya. So, parang lagi siyang may hinahanap. Dito sa cards kasi na to, parang ang kanyang naisip nung nakilala niya tong tao na to at nabigyan siya ng big break o ng isang pagkakataon na makapagtrabaho, lahat ng problema ay masusolusyonan nito. So, yun yung pakiramdam niya. Pero hindi. Kasi hindi enough yung kinikita. Magulo yung pamilya pa rin. Sa laki ng kinikita niya, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Parang yung feeling niya, hindi niya rin mapaligaya yung mga tao sa paligid niya. So hanggang isang araw nilamon to ng kalungkutan. Kasi dati yung salitang depression wala pa eh. Ngayon na lang lumabas ang salitang depression. Kasi parang kahit anong gawin niyang kayod, kita ng pera, hindi nagiging satisfied ang pamilya. Nakakalungkot. So nakikita niya naman, malungkot pa rin. So, malungkot pa rin. Sabi ko, isang araw, sa gitna ng kalungkutan na to, sabihin natin na may mga tao na dumating din sa buhay niya. Sino yung mga tao yan? O pwedeng mga nakatrabaho din niya, or sabihin natin na nakasama din niya. I-explain ko lang tong cards na to. So, maaaring ito na yung pagkakataon na parang kanyang hinihintay dahil hindi siya nakatikim ng ginhawa nung bata pa siya. So, isang araw, may kumatok na oportunidad. Posibleng itong tao na to, ito yung napagbibintangan. Naakala niya itong tao na to ay makakapagbigay sa kanya ng masaganang buhay. So, isa to sa posible na kaya bumalik siya sa dati, nalungkot siya uli. Dumadating yung panahon na alam mo yun, pilit pa rin niyang hinihila yung sarili niya. Kaya lang mas nangingibabaw yung kanyang pakiramdam. So, parang feeling niya wala talagang swerte sa kanyang buhay. I think dito sa tao na to, maraming beses na rin tong nag-attempt pakamatay. Dahil sa sobrang lungkot. Kahit nasabihin na natin na nandun na siya sa nakikilala na siya. Oo, ruk-ruk ng kasikatan, hindi pa din, hindi nagsisig sa kanya. Nakita mo, lumabas yung Queen of Wands. So dito, maaaring ang nangyari, kasi na-involved na siya dito, nalaman niya niloko siya, parang napatunayan niya na hindi seryoso sa kanya. Itong babae na to, ang posibleng nag-udyok din sa kanya para perahan ang mga tao o itong tao na to. Sino yung mga tao ngayon? So, dito kasi ay lumalabas ang isa na mapera. And then, dahil nga naghahanap sila ng pagkakaperahan, maaaring itong tao na to ang nagsulsol o sabihin natin ang nag-isip ng isang kwento. Ayun. And I think sa age nito, that time, maaaring baka bata pa to. So, pwede nilang kasuhan kasi kung sakali. Kaya lang hindi nakapag-isip to masyado. So, hindi nagtagumpay. Dahil sa nangyari na yan, mas lalong lumala ang sakit na nararamdaman. Kasi possible na binlame din siya. Nakita mo, babae pa din to. So, itong babae na to, pwede tong nanay niya. Kasi wala silang perang nakuha eh. Kaya sa kanya pa rin yung bunto ng sisi. So, walang rape na naganap. Wala. Yung pala. So, marami pa sana siyang pangarap. Kaya lang nahihinaan na ng loob. Oo, sa mga nangyari sa kanya. Dahil dito sa babae na to. Yung mga nagsabi sa akin, ito kasi daw ay nagpakamatay. So, maaring mas malaki ang part ng magulang niya o nitong babae na to. Ayun. Kaya niya kinitil na rin ng buhay niya. Pero tapusin natin, nagangad lang to ng isang maayos sana na pamilya pero hindi nangyari kasi. Parang gusto niya talaga na maayos na buhay na sana. Maayos na buhay pero hindi na pa rin ibigay. ibigay. O, mga simpleng pangarap lang ng isang tao. Alam mo yun, magkaroon ng bahay, maging masaya, magkaroon ng konting pundar, magkaroon ng pamilya. Kaya lang, hindi niya kasi nakuha. Uulitin ko ulit dahil sa Isang babae. babae na to. So, dito sa cards na to, malaki ang partisipasyon ng matandang babae na to. Sa nangyari Sa nangyari sa buhay niya, sa lahat. Malungkot, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Imbis na damayan, sa kaguluhan, wala, hindi. Do parang
dito ang kanyang nasa isip ng mga huling sandali niya ay ginawa niya ang lahat. Dumapo ang swerte sa kanya, nakapagbigay siya ng pera, pero nauwi sa ubos. Masakit pa yung kalooban niya. Ubos yung pera niya. Malungkot pa siya. Nakita niyo mga kachika, yung napapanood nating teaser sa FB na talagang umaani ng million views, na 15 million views sa isang araw lang. So, eto na yun, na walang nangyaring ganun. Mas binabuti na lang niya umalis ng tahimik, umalis ng payapa, kasi parang feeling niya dito siya makakalaya at magiging masaya. So, yun ang buhay niya. Ayan po mga kachika. According sa hula, kay Prophetic Witch, walang rape. Tignan mo. Ayan, siguro naman malinaw na talagang alam natin kung ano yung nagtoo. Ngayon, kung ano man yung battle nila Bossing at ni Daryl Yap, ang korte na ang bahala doon. Sabi nga, may kasabihan, kapag ka mabunga ang puno, maraming bumabato. So, yun, tanggapin na nila yun. Pero minsan kasi, sa sobrang lakas ng bato, nakakasakit na, pati ang pamilya, naapektuhan na. Alam naman natin ng mga Pilipino, masaktan na tayo, yung katawan natin, personal natin, pagkatao natin. Pero kapag ka pamilya na ang pinag-usapan at madamay na ang mga anak at ang asawa, ang angkan, ay ibang usapan na yon. Kaya kailangan ng kumilos, sabi nga ang taong masyadong tahimik, delikado at mapanganib kapag nagalit. So, hanggang na lang po ang ating maipaglilingkod. Bye po mga ka-travels!